Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Yan ay matapos kumpirmahin ng palasyo na inaprubahan na ang pagsapubliko nito o pagbubukas nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kasi sa Section 71 ng Internal Revenue Code, kailangan muna ng approval ng Pangulo bago ma-examine ang mga tax record. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ipagkakait ni Pangulong Marcos ang katotohanan sa mga Pilipino. Binaliwala rin ni Castro ang mga nagsasabing politically motivated ang desisyon ni PBBM. Sumunod lang daw ang Pangulo sa tamang proseso na naaayon sa batas. Dumating na rin sa Senado kanina ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral at mga bangko para isubmit ang financial records ng mag-asawang Duterte Carpio at 20 kumpanya na may connection daw sa kanila. So para po mahimay-himay pa natin ang nangyari kanina, kausapin po natin ang ating mobile journalist na si Merymon Reyes. Hi Merymon, magandang gabi. Hi, Merymon. Chiki Mase, magandang gabi. Kinumpirma na rin kanina ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na nandito na nga as of 4 p.m. kanina yung mga pinapasabti ng dokumento, bank records, tax records ng APLAC, maging ng BIR, dito kay VP Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Pero ang nilinaw naman kanina ni Impeachment Clerk of Court, Secretary at Attorney Ray Bantug, hindi pa nila naiisa-isa pa talaga yung mga dokumento na ito dahil sobrang dami nito at hindi rin maaari makapagsalita muna ang impeachment court sa merits at yung pinaka-specificong nilalaman ng mga ito. Kumbaga mechanical receiving lang muna raw ang ginawa nila kasi kung sakaling iisa-isain daw nila ito, pwede raw sila abutin hanggang linggo ngayong weekend. And ang mangyayari raw sa ngayon, i-inform na muna raw sina Senate President Sherwin Gatchalian, si Presiding Officer Chis Escudero. At ang isang crucial pa dito, yung on-camera na pagpoproseso naman ng AMLAC records para masiguro na may nasunod yung due process pagdating dito at walang kailangang disclosure na mayroong nalabag patungkol sa mga record na ito. Balik sa inyo. So, sorry Merymon, sabi mo on camera dapat. So, ang itong pagbubukas ng records na ito ay gagawin on camera? Tama ba? Kasi naalala ko dati, merong gawin off-cam muna bago i-on cam. Hindi ko alam kung aling phase o aling stage doon. Sige, itong sa on-cam na pagpaprocess, ito yung tungkol sa AMLAC records. Kasi ang sinasabi, ito yung kailangang i-process sa kasama si Clerk of Court Bantug para matignan kung mayroon daw ba dapat i-disclose or hindi. Kapag kami nakitang issue dito sa AMLAC records na hindi alinsunod sa due process, may kailangang ibigay linaw o mayroong mako-compromise pagdating dito, ipapaalam daw muna nila yan kay Presiding Officer o kaya titingnan nila kung ano yung pwede at hindi muna pwedeng ibigay. Pagka okay naman na, kumbaga pasado na siya, na-process siya ng maayos, tsaka lang siya maibibigay sa prosecution pati sa defense panel. Yan yung kaibahan lang nitong AMLAC records. Kumpara naman sa BIR records, na ang crucial naman doon, kailangan yung authorization ng Pangulo na na-secure naman. So ito yung sinasabi rin ni Atty. Tonggol na nasunod na yung due diligence na kinakailangan at ito ngayon ay papasok na dito sa impeachment court pero yung admissibility nitong mga ebidensya nakadepende pa rin daw talaga yan sa araw na isasalang at ipepresenta na ito ng prosecution. So if that's the case, kailan natin posibleng ma-witness din kung ano ba yung nilalaman nitong tax records na to? Masek, ito kasing mga dokumento na to para ito sa article of impeachment patungkol sa umano hindi may paliwanag na yaman o sabi ng prosecution tagong yaman daw ng vice-presidente. Kaya hindi pa sa ngayon yan maisasalang or makikita. Wala pa raw sa ngayon kailangan na yung pagmamarka dito sa mga ebidensya pero yan yung ilan sa mga bagay na kakausapin daw ni Sec Bantug itong impeachment court patungkol dyan. Ang nakasalang pa lang kasi ngayon yung article of impeachment tungkol naman sa umano yung maling paggamit ng public funds, ng confidential funds at nasa bandang huli pa ng trial calendar itong sunod na article of impeachment tungkol doon sa hindi may paliwanag na yaman. Ano yun? Yun yung unexplained wealth, no, Merymon? So, Article 2? Tama ba? Article 2 yan? Article 2. Kasi yung ngayon ang nakasalang naman ay Article 1, yung tungkol doon sa public funds, confidential funds. Pero bandang huli pa talaga kasi ito. And hindi na bago yung presentation ng ebidensya. So ang mangyayari pa rin,
lahat ng ebidensya at witnesses ng prosec, tatapusin muna yan, tsaka magpe-present ngayon ang defense. So yun pa rin yung nasusunod sa ngayon dahil hindi nagkaroon ng agreement yung magkabilang panig tungkol doon sa suggestion na baka pwedeng maging alternating yung presentation ng documentary evidence. So matagal-tagal pa nga to kasi 'di ba parang ang sabi sa atin kahapon 31 days yung gugugulin for the article yung article 2 sa confidential yung sa funds. confidential Ay, funds. article 1. Article 1. Oo. Ayan, lito-lito na ako sa Oo. article number. O ayan. Uy, pero Merimon, pakikwentuhan nga kami. Nakausap mo daw si Senator Erwin Tulfo. Kanina ba to? Tungkol sa committee chairmanships? Tama. And ang sinasabi naman, kasi natanong namin sa kanya kanina, na kahapon nabigyan ng committee itong si Senator Dante Marcoleta, Committee on Tourism, yung electoral reforms binigay ni Senator Tito Soto kay Senator Jinggoy Estrada. And ang punto dito kasi, pareho sila ngayon na nasa QC jail dahil nga naharap ito sa plunder cases and such. Pero ang sinasabi naman ni Senator Tito Soto, ayon daw kasi sa Senate rules, hindi na kailangan daw lahat ng mga senador may committee chairmanship din na mahahawakan at yung budget daw ng committees na yun ang magpapasahod din sa staff ng mga senador. Ang sabi naman ni Senator Erwin kanina, hindi rin naman daw pwede na lahat ng committee ay kukunin lang ng majority senators kaya binibigyan din talaga nila ng committee itong minority senators. Paano yun? Kahit nabigyan sila ng committee, ano nga mangyayari considering na wala naman dyan sina Senator Marcoleta at saka si Senator Jinggoy? Marcel, last time natanong natin yan, sa case ito ni Senator Bato de la Rosa na in hiding at hindi pa nakikita, hindi pa personal na pumapasok dito. Ang nasabi naman dyan ng Senado ay nandyan naman yung staff. Kumbaga yung sa legislative, yung legislative staff ng senador, yung maro ng senador, lahat naman daw ito operating at functioning pa. So, same case so far. At ang sabi naman din ni Senator Tulfo, kung sakali man na nais nga nitong mga senador na makapag-participate sila sa trial, may manifestation kasi dyan, itong si Senator Dante Marcoleta, nakadepende pa rin daw talaga yan sa Sandigan Bayan. At hindi pa raw nila napapag-usapan ng mga senador kung dadating ba sa punto na mag-i-initiate na ang Senado sa Sandigan Bayan para payagan ng mga ito na mag-participate sa impeachment trial. Parang may nagyayaya ng kumain Ano yun? Ba't may nag-overlap na audio? Ano kaya ang ginagawa ng staff? O baka alam ni Merrimon, anong ginagawa ng staff Naku, nila ang ngayon dun sa mga senador na hindi naman present dyan? Kasi kunwari, si nagchat-chatting po Senator kayo. Bato de la Rosa, may communication ba sa staff niya? Since nagtatago siya ngayon? Yung dati kasi ang nasabi sa atin nung kinukumusta natin si Senator Bato, kanila Senator Ping, ang sinasabi nila, nakakausap daw nila yung kamag-anak daw ni Senator Bato kasi nga itong Senator Bato hindi daw nila makontak at walang pagpaparamdam. Pero nakakasama rin naman natin dito yung mga staff din ng ilang mga senador at wala pa namang nagsasabi na hindi na nag-ooperate yung kanilang mga opisina. So dagdag na rin yung committee chairmanship nitong dalawang senador na magbibigay na may pagpapatuloy pa dito yung trabaho ng opisina ni Senator Marcoleta at Senator Estrada. So may OIC sila na acting senator, parang ganun. Sige, para to make decisions siguro. Ewan ko, ano siya sa akin, mystery. Nako. O sige. Merimon, maraming salamat sa report mo ngayong gabi. Thank you. Thank you, Merrimon.